Pagdating ng katapusan ng buwan, halos wala ring natitira sa pera mo. Samantalang kapag nagbukas ka ng social media, parang ang dali lang yumaman ng ibang tao. May kumita raw ng milyon sa negosyo, may yumaman daw sa crypto, may nakapag-retire ng maaga. Kaya mapapatanong ka rin, may mali ba sa ginagawa ko? O baka ang pagyaman ay para lang talaga sa iilang maswerte? Marami ang naniniwala na kailangan mong magkaroon ng malaking negosyo o napakataas na sweldo bago ka makabuo ng yaman. May iba naman na naniniwalang sapat na ang sobrang pagtitipid. Kaya halos lahat ng gusto nilang bilhin ay ipinagpapaliban sa pag-asang balang araw ay magiging financially free sila. Pero ang totoo, hindi sapat ang dalawang paniniwalang iyon. Hindi ka yayaman dahil lang sa pagtitipid at hindi mo rin kailangang maghintay ng 20 years bago mo makita ang malaking pagbabago sa finances mo. Ang hindi alam kasi ng karamihan ay 5 taon lang ay sapat para mabago ang direksyon ng buhay mo. Ito ay kung ang mga desisyong ginagawa mo ngayon ay tama. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng secret investment o pagiging sobrang kuripot. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang financial moves na paulit-ulit mo gagawin hanggang magkaroon ka ng momentum. Isipin mo ang sarili mo 5 taon mula ngayon. May 2 future scenario ang pwedeng mangyari sa'yo. Sa isang scenario ay walang pinagbago sa routine mo. Pareho pa rin ang mga problema mo sa pera at tuwing sweldo ay mabilis pa rin nauubos ang kita mo. Sa pangalawang senaryo naman ay may emergency fund ka na, mas mataas na ang income mo, may investments ka na at hindi ka na basta natatakot kapag may bigla ang gastos. Ang tanong dito ay hindi kung alin ang posible. Ang tanong ay alin ang pinaghahandaan mo ngayon pa lang. At dito nagsisimula ang unang aral. Kapag usapang pera, ang unang payo na madalas nating marinig ay magtipid. Totoo, mahalaga ang budgeting. Pero para sa maraming Pilipino, hindi iyon ang pinakamalaking problema. Isipin mo ang isang minimum wage earner. Pagkatapos ng pagkain, pamasahe, renta, kuryente, tubig at iba pang pangunahing gastusin, halos wala nang natitirang pera. Kahit gaano siya kagaling mag-budget, limitado pa rin ang kaya niyang ipunin dahil maliit talaga ang pumapasok na income. Ngayon, isipin naman ang isang empleyadong kumikita ng 20,000 pesos bawat buwan. Hindi pa rin ito malaking sahod sa panahon ngayon, pero mayroon na siyang kaunting wiggle room para makapagtabi ng pera. Kapag umabot na ng 30,000 pesos ang sweldo niya, ay mas marami na siyang pagpipilian. Pwede na siyang mag-aral ng bagong skill, magsimula ng sideline o mag-invest sa sarili. At kung balang araw ay umabot siya sa 50,000 pesos kada buwan habang kontrolado pa rin ang gastos niya, doon magsisimulang bumilis ang pag-angat ng kanyang finances. Kaya sa halip na itanong palagi kung paano ka mas makakatipid, subukan mong itanong ito sa sarili mo. Ano ang maaari kong gawin ngayong taon para maging mas valuable ako sa market? Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamagandang investment na pwede mong gawin ay ang investment sa sarili mong skill. Pero kahit tumaas ang income mo, hindi pa rin ibig sabihin ay yayaman ka na agad. Sa katunayan, dito nagsisimula ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino. At ito ang dahilan kung bakit kahit doble na ang sahod ng iba, pakiramdam nila ay kapos pa rin sila. Maraming tao ang naniniwala na kapag tumaas ang sweldo nila, automatic na aasenso na rin ang buhay nila. Pero kung mapapansin mo, may mga empleyadong kumikita na ng 50,000 pesos o higit pa bawat buwan, pero wala pa ring ipon. Kapag may dumating na emergency, napipilitan pa ring umutang. Kapag nawalan ng trabaho, ilang buwan lang ay ubos na agad ang pera nila. Bakit? Ang dahilan ay tinatawag na lifestyle inflation. Habang tumataas ang income, kasabay ding tumataas ang gastos. Dati, kontento ka na sa simpleng cellphone. Ngayon, gusto mo na ng latest model ng iPhone, kung dati ay paminsan-minsan lang kumakain sa labas. Ngayon, halos araw-araw na. Kung dati ay nag-iipon ka muna bago bumili. Ngayon, iniisip mo na lang kung magkano ang monthly installment. Walang masama sa pag-enjoy ng perang pinaghirapan mo. Ang problema ay kapag bawat dagdag na piso sa sweldo ay may katumbas ding dagdag na gastos. Kasi mas mataas nga ang income mo pero di naman nadadagdagan ang laman ng bank account mo. Tandaan mo kung di mo kayang i-manage ang 3,000 pesos, then di mo rin kayang i-manage ang 30,000 pesos. Kaya sa tuwing tataas ang income mo, huwag mong gastusin agad ang buong increase. Halimbawa, nadagdagan ng 10,000 pesos ang buwan ng sahod mo. Hindi ibig sabihin na kailangan ding madagdagan ng 10,000 ang buwan ng gastos mo. Pwede mong gamitin ang kalahati para maging mas komportable ang buhay mo at ang kalahati ay ilagay sa ipon at investments. Maliit na adjustment lang ito pero napakalaki ng epekto pagdating ng ilang taon. Remember this,
Don't let your lifestyle grow faster than your income. Dahil ang tunay na sukatan ng pag-asenso ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang sukatan ay kung gaano karami ang naitatabi matapos mong mabayaran ang mga bills mo. Kapag nagawa mo na iyon, darating na ang susunod na tanong. Saan mo ilalagay ang perang naitatabi mo? Maraming tao ang excited agad na mag-invest. Pero bago ka mag-isip ng interest, ay kailangan mo munang isipin paano protektahan ang pera mo. Dahil isang emergency lang ay pwedeng mabura ang ilang taon mong paghihirap kung hindi ka handa. Kaya bago ka bumili ng kahit anong investment, siguraduhin mo munang mayroon kang emergency fund. Ang trabaho nito ay protektahan ang future mo. Kapag biglang nasira ang sasakyan mo, na ospital ang isang miyembro ng pamilya, o nawalan ka ng trabaho, ay hindi mo kailangang umutang o ibenta ang investments mo kaagad. Hindi mo kailangang magkaroon agad ng 6 months worth of living expenses. Kung hindi mo pa kaya ay magsimula ka sa unang 10,000, pagkatapos ay 20,000 at unti-unti hanggang mabuo mo ang target mo. Tandaan na mas mahalaga ang consistency kaysa nagtabi ka nga ng malaking halaga ng pera tapos di na nasundan pa ulit. Safety creates opportunity. Kapag alam mong may sasalo sa iyo kapag may problema, mas nagiging kampante kang gumawa ng mas matatalinong financial decisions. At kapag mayroon ka ng matibay na safety net, saka pa lang magiging makabuluhan ang susunod na step. At ito ang pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng tamang investments. Kapag kasi narinig ng maraming Pilipino ang salitang investment, ang unang naiisip nila ay kailangan ng maraming pera. Kaya marami ang nagsasabi na, mag-i-invest na lang ako kapag malaki na ang ipon ko. Pero sa totoo lang, hindi sa laki ng puhunan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang ugali ng regular na pag-i-invest. Kapag mayroon ka ng emergency fund at may natitira ka ng pera bawat buwan, pwede mo nang pag-aralan ang mga investment na swak sa goals mo. Para sa ilan, maaaring magsimula sila sa Pag-ibig MP2 muna. Ang iba naman ay maaaring mag-ipon ng puhunan para sa maliit na negosyo o magdagdag ng skills na makapagpapataas pa lalo ng kanilang income. Basta tandaan na walang iisang investment na tama para sa lahat. Ang tamang investment para sa iyo ay yung naiintindihan mo at kaya mong panindigan kahit na magbago ang takbo ng ekonomiya. Isa kasi sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang paghahabol sa mabilis na kita ng investment. Kapag may nakita silang post na nagsasabing dodoble ang pera sa loob ng ilang buwan, ay agad silang naiengganyo. Pero tandaan mo na walang investment na sure ball na mataas ang return at walang kasamang risk. Mas mabuting mabagal basta tuloy-tuloy na kumikita kaysa mabilis nga pero nauuwi naman sa malaking pagkalugi. Pero mayroon pang isang bagay na hindi dapat kalimutan. Ang pagbuo kasi ng yaman ay hindi lang tungkol sa pagpapadami ng pera. Kailangan mo rin itong protektahan. Iwasan ang mga utang na para lang sa luho. Mag-ingat sa mga investment scam at huwag gumawa ng financial decisions dahil lang sa pressure ka ng social media o sa gusto mong makisabay sa uso. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman. Ang mas mahalaga ay unti-unti kang nagiging financially secure. Always remember this. Wealth is built quietly before it becomes visible. Sa huli, kapag binalikan mo ang lahat ng napag-usapan natin, mapapansin mong wala namang sikreto sa pagyaman. Hindi natin pinag-usapan ang pagiging milyonaryo sa loob ng isang taon. Hindi rin natin pinag-usapan na kailangan mong magkaroon ng malaking negosyo kaagad. Ang pinag-usapan natin ay ang mga simpleng steps na kayang gawin kahit ng ordinaryong Pilipino. At let's say 5 years na ang nakalipas mula nang mapanood mo ang video na ito. Ang tanong ko sa iyo ay gusto mo pa rin bang naghihintay ng susunod na sweldo? O isa ka na sa mga taong may ipon, may investments, at mas maraming options sa buhay dahil sa mga desisyong ginawa mo ngayon? Kung may isang aral kang dadalhin pagkatapos panoorin ang video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula. Kailangan mo lang magsimula at maging consistent. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito para sa mas marami pang practical content tungkol sa negosyo, pera, skills at pag-asenso. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.